nitong Pasko ang mag-aginaldo. Yan ang ugaling kay gandang di dapat magbago. Nagdiwang ang mundo at ang tatlong haring mago nag-alay sa ninyo. Naging diwa nitong Pasko ang mag-aginaldo. Yan ang ugaling kay gandang di dapat magbago. Sa pagsilang nitong berbo nagdiwang ang mundo at ang tatlong haring mago nag-alay sa ninyo. Naging diwa nitong Pasko ang mag-aginaldo. Yan ang ugaling kay gandang di dapat magbago. Yan ang ugaling kay gandang di dapat magbago. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo ay silang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, Nang lumigaya ang ating bayan, tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo'y mangagsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Dinggin niyo ang buong bayan, pamasko ang awitan, naganap ang kasayahan, may galak ang daigdigan. Dukha man ang ating buhay, tayo'y dapat magdiwang. Tayo ay magpasalamat sa taglay nating buhay. Sa araw ng Pasko, ay magpintang lumay, tayo ay magsayang walang bumpay. Magandang gabi po sa lahat ho na naka-tune in sa SUMC 108, sa SUMC page, SUMC GC. Sa ilang sandali po, magsisimula na po ang ating pananambahan ng simbang gabi sa ganap na ikapito hanggang ikawalo po ng gabi. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Standby lang po tayo dyan. God bless you all. Ang araw ng Pasko kasi dinggin niyo ang buong bayan, pamasko ang awitan, naganap ang kasayahan, may ganap ang daigdigan. Dukha man ang ating buhay, tayo'y dapat magdiwang. Tayo ay magpasalamat sa taglay nating buhay. May gayak ang lahat ng tahanan,
Masdan nyo at nagpapaligsahan, may ilaw at parang bawat bintana. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ihanda na po natin ang ating sarili sa atin pong simbang gabi. Tayo po'y magsitayo para po sa tawag sa pagsamba. Mapalad ang isang taong tumutulong sa mahirap. Si Yahweh ang kakalinga kung siya na may mahabag. Tayo pong lahat. Buhay niya iingatan, si Yahweh lang ang may hawak sa kamay-manang kaaway. Hindi siya masasadlak at doon sa bayan niya ituturing na mapalad. Tayo umawit ng himno ng pagpupuri. Manatili po tayo nakatindig. Tayo may katwaan sa haring pagdatal, puso natin tatahanan, mundo'y magawitan, mundo'y magawitan, mundo ho, mundo'y magawitan. Si Jesus ay ipagdiwang, tanay magawitan, bukid burol, kapatagan, galak ang isaysay, galak ang isaysay, galak, galak ang isaysay. Kasalanay naparamdam, kalungkot at dusa naparito, at ang dala pala at ginhawa, pala at ginhawa, pala at ginhawa. Sanglibot ay may katwaan sa haring pagdatal, puso natin tatahanan, mundo'y magawitan,
Tayo po'y manalangin. Panginoon, narito nga po kami, Panginoon, para pagdiwang, Panginoon, ang nalalapit ng iyong pagdating, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong kadakilaan, Panginoon, kalwalhatian, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay sa bawat gabing nakaraang gabi, Panginoon, ay magsilbi po itong aral po sa amin. Nawa, Panginoon, ay natuto po kami sa bawat salita, sa bawat salita mo, Panginoon. Panginoon, inihiling ko po, Panginoon, na kayo po ang magbigay ng manguna, Panginoon, sa aming mensahe, sa ang magdadala ng mensahe ng buhay, Panginoon. Kayo nga po, Panginoon, ang magbigay sa kanya, Panginoon, ng katalinuhan at magsilbi po sa amin ng mga salita niya ay aming maisabuhay, Panginoon. Ito po ang aking tanging dalangin sa tanging pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo ho ay makakaupo na. At pakinggan niyo po ang pahayag at pagbabalita ng ating iglesia. Subalit, bago ko po ipahayag ang mga ilang bagay, ay patuloy ko pong pinapakiusapan ng lahat. Lalo na po yung mga bata, may boundary lang po ang bata. Nakikiusap po ako. Kayo na po ang magbantay sa inyong mga anak. Hindi ho tayo naghihigpit. Ang ating pong ginagawa ay para po maging maayos ang ating pananambahan. At ingatan po natin ang ating mga wire, yung ating pong mga nakakabit diyan ay pagka po nagalaw o ano man ang nagawa natin, bigla po tayong mag-shutdown sa atin pong online. Mawawala po tayo sa online, mawawala rin po tayo sa SUMC 108. So tulungan ho tayo para po maging maayos ang ating pong pananambahan. So ano po ang ating ihahatid na balita ngayon? Ngayon po ang ating huling simbang gabi. At bukas po ay Pasko na. Pero sa subay po ay iuhudyat na po ang simba o ang Pasko mamaya po. Sa pamamagitan ng pagsisindi na natin ng kandila ng Pasko. Kasi yung kandila ng Pasko po na yan, traditionally talaga sa atin sa UMC, mismong Pasko po yan, sinisindihan. Dahil wala ho tayong service ng Pasko, advance po yung ating Kapaskuhan. So sisindihan po yan mamaya. Meron po tayong ritual, kaya po makinig po kayong maigi. May makikita po kayo sa slides. Ang mahalaga po, susundin na lang po natin. Nakasulat na lang po sa slides ang mga gagawin po natin. So, ganun din, pagkasindi po ng ating kandila ng Kapaskuhan, pagkatapos po niyan ay ibibigay po natin, ipagkakaloob po natin ang ating birthday gift to Jesus. Kayo po mismo ang maghuhulog ng inyong tinatawag na regalong halaga kay Kristo sa ating Panginoon. At yan po ay papasok saan po? Sa general fund na po natin siya dadalhin, yung ating pong general fund kung tawagin. So, yun lang po yung ating offering. Tapos sa 26, meron po tayong huling linggo ng pagsamba. Sa 26 po yun. Dahil linggo po yun. Ang Pasko ay Sabado, bukas po. At tama ba? Ang Pasko ay Sabado? Okay po. Ngayon ano pa po ba ang mangyayari sa huling bahagi po ng December? Sa 30 naman po, tayo po ay maghanda. At alam ko naman nakabakasyon tayo. Tayo po ay magtungo sa ating simbahan para po ating isagawa ang covenant or commitment service. Yung pong muli nating pakikipagkasundo. At pagtatalaga ng ating sarili sa Diyos. Bakit po muli? Kasi po matatapos na po ang taong 2021. At kainaman po niyan, gagawin din po natin ang huling komunyon sa taong 2021. So yung bigyan po natin ng halaga mga kapatid yun, yung covenant at commitment. Kasi nagkaroon po tayo ng covenant at commitment last year.
Yun po'y kasunduan natin sa Diyos. Kung ano man po yung covenant niyo sa Diyos, kung ano man po yung commitment natin sa Diyos, dapat sa year 2022, gagawin po natin yon. Okay po ba mga kapatid? Kung last year ay, Panginoon, ito ang commitment ko, halimbawa, ito yung aking covenant sa iyo, magsisimba na po ako linggo-linggo. Yan ang i-evaluate mo sa iyong sarili. Kung last year ay yun yung iyong commitment sa Diyos. Meron lamang po tayong 52 Sundays in a year. Sipin niyo po yun 52 linggo lamang ang bilang po sa isang taon. So, kaya po yung ating commitment, yung pong ating covenant service sa 30, bigyan po natin yan ng pagpapahalaga. So, mga kapatid, yun na lang po ang natitira nating gawain, samantalahin na po natin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sige po, inaanyayahan ko po kayong tumayo upang ating pakinggan at ating marinig, basahin ang mga sinasabi sa aralin na kung saan dyan po ibabatay ng ating tagapagsalita ang ating leksyon ngayong gabi. Mula po sa awit, kabanatang 1, talatang 1 hanggang 3, ito po ang sinasabi. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. At sa unang hari, kabanatang 2-3, ito naman po ang ating mababasa at maririnig. Tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol, at tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moses. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain. Ang salita ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang ama'y papurihan at ang anak at ang diwang banal. Paghahari walang hanggan ng una't ngayon man, walang hanggan. Amen. Amen. Tayo ho ay makakaupo na. At tayo ho ay nasa panahon na po ng mensahe ngayong gabi. At ang ating title ngayon o ang ating sub-team batay sa ating main team, The Greatest Power of Giving Through Jesus Christ. At ang ating sub-team ay Giving of Prosperity. So mga kapatid, ito po yung huling gabi natin sa simbang gabi. At mapalad tayo mula nung unang gabi hanggang sa ngayon ay tayo po'y hinatiran ng mga iba't ibang mga pahayag, mensahe sa ating mga mensahero at mensahera. At ngayon naman po, ang ating tagapagsalita ay sabi nga natin, kilala ninyo at lagi din siyang katulad ng iba nating kasama na lagi po siyang nalalagay na sa ganitong pagkakataon, magpahayag, magsalita sa mga may okasyon tayong gawain.
So siya po ay kilala natin na siya ay isang guro, at may asawa, at na kung saan ay siya'y patuloy na nagtsatsaga na nakatapos na pero nag-undergo po siya ng masteral at ipag-pray po natin siya. Ganon din ang kanyang asawa, ipag-pray po din natin siya. At siya nga po ay ang kanyang ating kapatid na ito ay si Ate Ella. Mag-iingat ako magsalita kasi nag-asawa na Valdez Argonia. Tama po ba? Ang aking inaanak. Meron pang promotion. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakinggan po natin. Salamat po, Pastor. Mamamasko po ako bukas bilang inyong inaanak. Yan po. So, magandang simbang gabi po sa ating lahat. Batiin nyo naman po ang inyong mga katabi na magandang simbang gabi. Sige po, batiin po natin at ngayon lang tayo nagkita-kita. So, gaya nga po ng sabi ni Pastor, ito po ang huling gabi ng simbang gabi. Ngayong taon na ito. So, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan ng bawat isa na narito ngayon, Panginoon, na aming nakakasama, Panginoon, sa simbang gabing ito, Panginoon. And God, we pray, Panginoon, na patuloy mong ipaalala sa amin ang reason, Panginoon, ng season na ito. At ito po ay kayo, Panginoon, ang pagkasilang nyo, Panginoon, ang pagdating nyo, ang pagliligtas nyo po sa amin, at ang pagbibigay ng walang hanggang pag-ibig sa amin. Salamat po at kayo po ang siyang maitaas, Panginoon, sa mensahe ng buhay ngayong gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, yun po, Merry Christmas po. Ako na po ang unang babati sa inyo kasi mamaya ay alam kong busy tayo sa bawat Noche Buena. Kung di kayo busy, pwede naman po magpadala sa bahay namin. So, alam kong busy tayo lahat mamaya. So, ako po ang unang babati sa inyo. Advance Merry Christmas po and Happy New Year. Ilang araw na lang ay 2022 na po. So, ang tema po natin ngayong taon na to na simbang gabi ay, kung nababasa niyo po sa screen, is the greatest power of giving through Jesus Christ. So, nung unang gabi po, kung natatandaan po natin dun po sa mga nakakumpleto, tinakil po doon, sinabi po doon yung giving of freedom. Nung pangalawang gabi po, yung giving of love. Then, yung sumunod po na araw, giving of trust and loyalty. And kahapon po si Ate Malin, sinabuhay niya po or binigyan buhay niya or pinayag niya po yung about sa giving of hope. So ngayong gabi naman pong ito, ang ating pong mensahe po ay about sa giving of prosperity. So kanina po sinabi na ang scripture reading, kung saan matatagpuan po siya parehas sa Lumang Tipan or sa Old Testament po, sa Psalms chapter 1, verse 1 to 3 and 1 Kings 2 to 3. So hindi ko na po babasahin dahil binasa na po siya ni Pastor. Ngayon, giving of prosperity. Pag sinabi po ba nating prosperity, ano nga po ba to? Di po ba, pag sinabi po nating prosperity, ang unang papasok sa isip natin, ito ay wealth. Tama po ba? Wealth. Pwede rin pong ito ay success. And profitability. So ito po yung mga words na papasok sa isip natin pag sinabi nating prosperity. O sa Tagalog, sa mas maiintindihan natin, ito yung kasaganaan. Tanong, lahat po ba sa atin ay gusto maging sagana sa buhay? Parang kokante, lahat po ba tayo gusto maging masagana ang ating 2022? Ayun. So ngayon po, ito po ang ating pag-uusapan. Paano ba magiging masagana sa pamamagitan ni Kristo ang ating buhay? So, this season, ito nga pong panahon na to, it is a season po to of joy. Di po ba mas ramdam natin, yung season of joy, season of giving. Katulad po kanina, ang outreach namigay po sa mga
tiga Nabotas, tiga Subay, ano po. So, mission po yan ng simbahan. So, tuwing December po yan. So, yung panahon nito, it is a season of giving. Season din siya ng love. And, yun nga, season siya ng joy. So, sa ganitong season, mas nararamdaman natin. And sa season din na to, gusto rin nating maranasan yung prosperity. So, parang pagpapakinggan natin yung wealth, success, profitability, kasaganaan, parang sounds like business. We are doing business with God. So, tama po ba? We are doing business with God. Kasi kaya tayo nandito, meron tayong business sa Kanya. And which is ito, para katagpuin natin siya. And for the business with God, God wants us to prosper. Gustong-gusto ng Diyos na tayo ay pagpalain niya. Pero, paano ba natin to mararanasan? In our spiritual life, sa financial man po, emotional, sa mental, in short, sa buhay mismo natin. Paano po ba tayo magiging masagana? So, una po, ito po yung kinakailangan, base po sa binasa po natin, paano natin mararanasan ang masaganang buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus? Una po, giving prosperity needs requirements. So, kinakailangan po ng requirements. Ano yung mga kailangan? So, parang di po ba, pag kunyari, nag-a-apply kayo sa trabaho man, or business, di ba may mga kinakailangang requirements yan, or documents para ma-deal ang business or matanggap ka sa trabaho. So, kailangan mong ipasa or gawin bilang makakomply ka kasi yun nga yung mga kinakailangan. So, ganin din po sa atin. Para maranasan din natin ang masaganang buhay at ang pagpapala ng ating Panginoon, kailangan may ipasa tayo or gawin bilang mga anak niya para tayo ay mas higit niyang pagpalain sa buhay. So sabi po, kung naintindihan po niyo yung binasa po ni Pastor kanina, sabi sa 1 King o sa Unang Hari, Kabanata 2, talata 3, sabi niya, ito po yung, habang binabasa ko po yung scripture, ito yung tumatak sa akin. Sabi niya, tuparin mo ang iyong tungkulin kay Yahweh at mamuhay po tayo sa kanyang kalooban. Sundin ang kanyang batas or utos. At ano yung pinakamagiging resulta noon pag ginawa natin yung mga requirements o kinakailangan? Ikaw ay kanyang pagtatagumpayin. Di po ba ang sarap pakinggan? Napakasarap pakinggan na tayo ay gustong pagtagumpayin ng ating Panginoon. Ngayon, narinig natin, iyon ang sinabi ng Diyos sa atin. Iyon yung kinakailangan nating gawin. Tanong, sumusunod po ba tayo? Ginagawa po ba natin ang kanyang mga utos? Tinutupad po ba natin ang ating mga tungkulin? Sa Kanya at sa Kanyang simbahan, tinutupad po ba natin? At higit sa lahat, namumuhay po ba tayo ayon sa Kanyang kalooban or baka namumuhay ka ayon sa iyong kagustuhan? So yun po yung mga hinihinging requirements o yung gustong makita o gawin natin. Gustong gawin ng Diyos para sa atin. Kung hindi po, ngayon tinanong niyo sarili niyo, tumutupad ba ako sa tungkulin? Sinusunod ko ba ang kanyang utos? Namumuhay ba ako ayon sa kalooban? Kung hindi po ang sagot nyo, baka po iyon ang kinakailangan at kulang na requirements para mas sumagana po ang inyong buhay or ang ating buhay. Baka kapatid, iyon po yung kulang sa buhay natin. Kaya parang sabi mo, bakit ilang taon na parang hindi ako nagpo-prosper, hindi sumasagana ang buhay ko. Baka po hindi tayo sumusunod talaga sa Kanya. Baka po hindi natin ginagawa ang tungkulin natin sa Kanya. Baka hindi po tayo namumuhay ayon sa kalooban niya. Gusto niyo po bang maging sagana ang ating buhay? Ulitin ko po. Gusto niyo po ba maging sagana ang ating buhay?
Sabi po ng Diyos, para maging masagana ang ating buhay, para po tayo magtagumpay, sumunod at gawin po natin ang kanyang mga utos. Pangalawa po, tuparin po natin ang ating mga tungkulin. At panghuli po, ang pinaka-importante po sa lahat, mamuhay po tayo ayon sa kanyang kalooban. Iyon po ang mga requirements na hinihingi po sa atin ng Diyos tungo po sa ating prosperity. Pangalawa po, syempre, after ng requirements, kasi nga para tayong we're doing business prosperity, profitable, di ba? Para sa mga ano yan ng business So in doing business with God, or giving prosperity needs to invest. So kung yung una, may requirements, di po ba yung tatlo? Pangalawa po, we need to invest. Siyempre, kailangan mong mamuhunan. Di po ba? Gusto mong pagpalain, kailangan mong mamuhunan. So, pag sinabi kasi nating word na invest po, it is something you commit. Ibig sabihin, you commit. Ano po, nag-commit ka. Walang pumilit sa iyo, ikaw ay nag-commit. Iyan ay iyong kusang loob. Ano po, kumbaga ikaw ay wholeheartedly nag-commit. Pag sinabi rin nating invest, ito yung you put your money, your effort, and of course, your time. So pag nag-invest ka, iyon po yung mga binibigay natin. Namumuhunan ka dun sa tatlong iyon. At mga kapatid, baka sabihin nyo, ito si Ella ko, ano pinagsasabi nito, ginagawa kaming power. Hindi po. Ito po ay base sa salita na narinig po natin kanina. Na iyon yung mga kinakailangan. Kasi nagtataka tayo sa ating mga sarili, bakit hindi gumiginawa ang buhay natin? Bakit ilang Pasko na, pero parang hindi natin nararanasan ang sagana ng buhay. Kasi nga, may kinakailangan. And wala pong excuse para po tayo makapag-invest kay Lord. Wala pong excuse. Lahat po pwedeng mag-invest. Lahat ng lay organization, nasa UMW ka man, UMM, MAYAP, UMYF, Children, lahat po, wala pong excuse, pwede po tayo mag-invest sa iba't ibang kapamaraanan. So, may nabasa ako, sabi, eto po makinig mga kabataan, makinig. Sabi, pag youth, wala daw pera. Kasi nga, nag-aaral. Ewan ko kung iba sa inyo, nabasa na to pero isasabihin ko na lang din para at least na-share sa inyo, no? Sabi, pag sa mga youth, mga UMYF, nasa na mga UMYF? Wala rin ang UMYF. Hindi na nag-invest ng time. Nasa mga UMYF? Taas na ang kamay. Nasaan? Naka-online yung iba. Yung iba nahiya lang, nahiyang tumaas ang kamay. Sabi, ang youth daw, ang mga kabataan, syempre, nag-aaral pa yan. Wala pang trabaho. Iilan lang naman po ang kami kakayahang maging working student dahil napakahirap po talaga. So, ibig sabihin, wala silang pera. Ano po? Wala silang pera. So, hindi natin sila mag-e-expect na magbigay ng ganong kalaki. Ano po? Mag-i-invest ng ganong kalaki. Pero po, ang mga kabataan, marami silang oras. Tama po ba? Marami silang oras. At higit sa lahat, punong-puno sila ng energy. Kayo po ang pinaka-energetic sa loob, lalo na sa loob ng simbahan. So nakikita nyo, wala silang pera, pero marami silang oras at marami silang energy. Now, punta naman tayo sa mga young adult or yung mga young professional, ano po, na sabi namin, mga katulad po namin, mga ranges na edad, 25, 23 pataas, ano po, yung mga hindi na kabataan, mga young adult. So at dito naman, syempre may trabaho, may income, may pera naman sila. May pera, ngayon, may energy din. Siyempre, malalakas pa kami, di ba? May pera, may lakas. Ngayon, wala namang time. Kasi nga, busy ka, tatrabaho. Yun naman ang kanilang kahinaan, ang kulang. Wala silang time. So, saan sila babawi? Siyempre, support sa money. Pwede rin sa energy nga, sa time. Ano po? So, yun yung nagiging pagkakaiba. Ngayon,
kung ang mga young professional or professional ay ganun, ano naman ang mga senior or yung mga adult? Siyempre marami tayong mga kananayan dito, katatayan. Ano naman po yun sa kanila na pwede nilang i-invest? Sila, kasi nga dahil yung iba ay mga nasa period ng kanilang, anong tawag doon, yung parang retirement, ano po, pamamahinga, yung papakasaya na lang sa buhay, ano po, dahil nga sa ilang taong pagtatrabaho. So dito sila, marami silang time. Merong pera, syempre. Syempre, nagtrabaho yan, di maraming ipon, ano. So yung mga senior natin, yung mga kananayan, katatayan, may pera yan. Syempre, may magtatrabaho pa. Now, ano naman yung wala sa kanila? Wala naman po silang energy. Syempre, may hina na po ang kanilang mga tuhod. Ano po? Tama po ba? Nakaka-relate po ba? Ano po, so di po ba pag kay silang energy kasi may mga rayuma, may ganito, yan ang mga nararanasan, may mga stiff neck, may mga lamig-lamig. Yan ang mga nararanasan pag mga ganang edad, tanggapin po natin. Ano? So makikita natin, dun sa tatlong categories na iyon, wala pong excuse. Lahat ay makakapag-invest. Ang kabataan, marami kang time, marami kang energy, i-invest mo. Ang iyong professional, may trabaho ka, magbigay ka. May wala kang oras, yung energy mo pa, pwede mong mag-effort. Ano po? Ang mga matatanda, wala man lakas, pero maraming oras. At syempre, may kakayahan silang makapagbigay or makapag-support. So, alam nyo ba, mga kabataan, makinig, isa puso po ng simbahan, isang malaking factor po ang mga kabataan. Kasi kung makikita nyo, sila yung sa description, may oras, may energy. Tapos hayaan nyo na sa mga yung profession, hindi ko naman sinabi yung pabayaan, hayaan nyo may magpo-provide din yan. So kumbaga, kung ano yung kaya nating i-invest natin kasi minsan lang tayo maging kabataan. Kayo po ang puso ng simbahan. Napakalaking factor po sa isang simbahan or sabihin natin sa isang organisasyon, ang kalagayan or ang estado ng mga kabataan. Dahil syempre kung tutulog-tulog or nangihina ang mga kabataan, walang kikilos. Syempre kung tutulog-tulog din ang gawain at ang programa. Sabi mo sa tabi mo, oy, wag kang matulog. Nakikita kayo humihikaban eh. So, syempre po, kung masigla ang mga kabataan, active, mainit na mainit, kahit sabihin natin hindi ganun kainit, madadala po niyan lahat. So, hindi lang po ba sa kabataan, sa lahat, meron po tayong kakayahan mag-invest. Wala pong excuse, lahat po tayo ay may ibibigay para sa ating Diyos. Tanong po, saan? Kasi baka minsan, nasabi na, yun pala meron naman pala kaming kayang invest, mayayaman naman pala kami. Mayaman kami sa oras, sa energy, may kakayahan kami mag-provide, marami kaming oras, yun nga. Tanong, saan at kanino po ba natin ini-invest ang ating mga oras at lakas? Baka kaya hindi po natin nararamdaman or nararanasan ang pagpapala kasi hindi ka naman nag-i-invest kay Lord eh. Baka kaya hindi mo maranasan yung masaganang buhay kasi hindi ka naman nag-i-invest sa Kanya. Baka sa mga ibang bagay tayo nag-i-invest ng ating time, ng effort, ng money. Isipin po natin kasi, parang yan, di ba? Wala ka naman tinatanim tapos gusto mong may anihin ka. Di po ba? Wala ka naman tinatanim sa Kanya eh. Wala ka namang ini-invest, pero gusto mo may balik. Alam natin ang Diyos ay sovereign God, masagana ang Kanyang grace. Pero nag-i-invest po ba tayo sa Kanya?
pag-isipan po natin and think of it and be careful of it. So yun po yung pangalawa, investment. Invest po tayo kay Lord. Pangatlo po, maaga pa, no? Last po is, giving prosperity, it is a promise. Pangako po yan. It is a promise. Ulitin ko po, kung nakinig po kayo sa binasa po ni Pastor, ito po ay pangako po ng Diyos sa atin. Tagumpay po. Tagumpay at pagpapala po ang pangako sa atin ng Diyos. Hindi kalungkutan, pamroblema, paglulugmok, depresyon, o ano pa man. Hindi po yan ang pangako sa atin ng Diyos. Siguro nasa proseso, minsan dumadaan tayo sa proseso, pero hindi po yan ang finish line. Hindi po yan ang pangako niya sa atin. Pinangako niya po sa atin ay tagumpay at pagpapala. Iyon po ang pangako ng ating Diyos. At iyon po, tatandaan po natin, hindi po iyon ipagkakaloob dahil sa ating mga gawa. Kahit na kumpleto niyo ang simbang gabi, hindi po doon nagre-rate si Lord. Kumpleto to, bigyan to ng jacket. Charot. Hindi po doon. Hindi po siya nakadepende sa gawa natin. At hindi po rin po siya higit sa lahat nakadepende kung sino po tayo. Ito po ay dahil sa kanyang grace. Sa kanya pong dakilang biyaya at habag. Na kahit po, pag sinabi nating grace, na kahit po hindi natin deserve, talaga hindi natin deserve, kasi nga, patuloy pa rin hindi natin deserve kasi ang dami nating kasalanan, ang dami nating pagkakamali, ang dami nating pagkukulang. Pero think of it, patuloy ka pa rin humihinga. Narito ka, patuloy pa rin niya tayong inaalagaan at pinagpapala. Kasi po, bakit? Hayun po yung kanyang promise niya sa atin. Pangako niya sa atin at hindi po katulad ng tao, hindi ito mababago. Kahit ikaw, mismo ako, ikaw, magbago, ang pangako ng Diyos, hindi po mababago. Ang Diyos po ay dakila at tapat sa kanyang pangako magpakailanman. Sa ngayong gabing ipong to, iiwanan ko po ang mensahe na giving prosperity have requirements, needs to invest because it is a promise of God. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritong Banal. Amen. Maraming salamat, Ma'am Ella, sa hamon sa aming lahat, sa atin, sa mga naka-face-to-face, sa mga naka-online. For more reactions, i-text nyo lang ako sa 0922-854339. Or i-message nyo po ako. Joke lang, sa tingin ko, maraming aangat sa atin sa mga manakalipas na mga mensahe. Talagang hamon. Yung unang gabi, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, lahat ho yan ay meron pong konklusyon na challenge. Hinahamon tayo para pagdating ng year 2022. Nawa, in the name of Jesus, balik na kayo sa normal na hindi lamang po yung normal na sinasabi, kundi yung sinabit kinuwento nyo sa akin. Ano yun? Kaya giniba ang pastoral house sa itaas, siksika na kayo. Tama po ba? At naway manumbalik yun sa pamagitan ng mga hamon sa isa't isa sa atin, sa kabataan, kalalakihan, kababaihan, at mga gitnang gulang. Maraming salamat, ma'am. At what's next sa ating gagawin? Ano ba ang ating, dito ho tayo susunod sa ating slides. Okay. At tayo ho ay nasa panahon na po ang pagsisindi ng kandila ng Pasko.
Excited na ba kayo? Parang hindi. Wag na muna natin sindihan. Okay? Bukas na lang tayo, yung may gusto. Kami-kami na lang. Okay, excited na ba kayo? Okay, excited na rin kayong ibigay kay Jesus ang ating birthday gift? Ready na? Okay, kung ready na, taas ang mga kamay. Okay, ayan. Ang mga naka-online, mga nasa SUMC 108, ready na rin ba kayo? Hatid ninyo ang inyong gift kay Jesus? Kausapin nyo ang treasurer. Sige ho, pakita natin ang susunod na slides. Okay? So, pupunta lang po ako dito sa harapan ng ating, tawag dito, yung Advent po natin. Okay ho, pwede ho bang tumindig ang member ng council? Pwede po bang tumayo ang miyembro ng konseho? Okay. Okay po, kung ready na po, meron po bang isang kakatawan sa konseho na tatayo po doon sa ating pulpito? Okay, volunteer na lang po para po tayo mabilis. Okay, siya po ang kakatawan sa ating konseho. Sa mga konseho na nakatayo, sige po, sabay-sabay po nating basahin. Ang panahon ng pagdatal ay naghahatid sa atin sa araw ng pagsilang ng Batang Kristo. Ang unang kandila ng pagdatal ay ating sisindihan upang ipaalala ang mensahe ng pag-asa. Okay po. Sa mga bata naman, makakaupo na po ang konseho. Tumayo po ang mga bata. At pwede ba na mayroong isang bata na tumayo dito sa ating altar at kanyang basahin ang mga nakatala? Okay, wag na po kayo magtinginan. Wala bang kausap si pastor na bata? Ang pagdatal, ikalawang kandila ng pagdatal ay ating sisindihan upang ipaalala ang mensahe ng pag-ibig. Sindihan ng ikalawang kandila. Sige po, ang mga MYF, tumayo naman po. Wala ba tayong MYF dyan? Okay po, konti lang po tayong bilis. At okay po, hinihiling po ni Pastor na mayroong voluntaryong tumayo dito sa ating altar para basahin po ang pagkatawan ninyo bilang mga kabataan. Ang ikatlong kandila ng pagdatal ay ating sindihan upang ipaalala ang mensahe ng kagalakan. Okay po. Kababaihan. Wala po bang kababaihan doon na hindi ho ba lumundag yung ating slides? Okay po. Ayan po, kababaihan. Pwede po bang may kababaihan? Mabilis din po. Siya po ang kumakatawan sa inyo. Ang ikaapat na kandila. Doon po kayo humarap. Tayo po yung nasa camera. Hindi daw niya makita, pero malakas po ang loob. Ang ikaapat na kandila ay ating sisindihan upang ipaalaala ang mensahe ng kapayapaan. Okay, meron pang translator.
Oho, naging masaya tayo, ano? Okay po, ika-4. Okay po. So, basahin din po ito ng kalalakihan. Mga kapatid, tandaan niyo po, lahat ng organisasyon ay well represented. Ngayon naman ang ating sisindihan at masasaksihan ng pagsisindi ng kandila ng Pasko na sumisimbolo ng ilon ng sanlibutan. Okay, ready na ba kayo? Sisindihan na po natin ang kandila ng Pasko. Palakpakan naman po dyan. Okay. Okay po. Ngayon ho, siya sa buong panahon ng pagdatal ay taimtim na ating hinihintay. Sa kanyang pag-ibig at katarungan, ang kadiliman ay tuluyang maglalaho. Ang tanglaw ng kanyang liwanag ay gagabay sa atin upang ating masuri ang ating kalagayan. Siya ang tatanglaw upang tayo maging liwanag para sa bawat isa. At maiwasto ang mga pagkakamali upang maihayag ang mabuting balita ng kalayaan. Amen. Ngayon ho, tumayo na tayong lahat. Sabay-sabay po tayo. Lakasan po natin. Salamat po. Na pumawi ng dilim at nagbigay liwanag sa mundong madilim. Nawa lagi naming maalaala at gawin ng iyong turo ukol sa pag-asa, pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. Amen. Amen. Palakpakan natin si Jesus, ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. Para naman po sa handog pangungusap, ang sabi po sa awit, Kabanata 15, mga talatang 14, ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat, ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Okay po, ihandog na po natin yung ating mga envelope sa atin pong Panginoong Yesus. Sige ho, tayo ho ay tumindig. Awitin po natin ang tugon. Nagpapala, Diyos ng buong sanlilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Narito, O Diyos, ang mga handog ng iyong mga anak, ang aming birthday gift kay Jesus. Tinataas po namin ito ng may kagalakan. At pagpalain mo po ang mga salaping ito upang magamit po namin sa iglesia
sa mga gawain, sa mga pananagutan, maging sa loob at sa labas nito. Sa aming mga programa na ginawa nilikha, lalo ng higit sa pagmimisyon. Pagpalain niyo po ang mga kamay na ito na ginamit upang ibigay nila at salamat sa walang sawang at hindi napapagod at kagalakan ng magbigay. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Okay. Aawitin po natin ang gabing yon ay tahimik. At sandali po, pagkatapos po nating maawit yan, ang hiling ni Pastor ay stay put lang tayo dyan. At basta stay put lang po kayo. Okay po ba? Okay. Sige ho, awitan natin ang Panginoong Jesus. Ay tahimik at simoy ay malamig, talay biglang gumuhit sa langit, marikit na awit ay narinig, sanggol ay naiidlip, sanggol ay naiidlip, mapayapa, maliwanag, ang dilim ay tumakas, mga pastol sa anghel nagulat, nang awit ay marinig na kagyat, si Kristo'y sinila, si Kristo'y isinila. Maliwanag at malingning ang langit sa pagdating, si Jesus na manunubos natin, sa kanyang mukha'y nagbabadyang tambing, ang pag-ibig sa atin, ang pag-ibig sa atin. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, patuloy mong masumpungan ang aming mga puso, ang mga isip namin, ang mga labi namin na nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat sa iyo. Lingunin namin ang mga ginawa mong kabutihan sa kabila ng mga pinagdaanan namin na kailanman ay hindi mo kami pinabayaan at hindi mo kami iniwan. Salamat sa hamon ng gabing ito patungkol kung saan kami makakasumpong ng kasaganaan. Salamat sa ilang puntos na ibinigay sa amin ng iyong dakilang mensahera bilang hamon sa lahat sa amin kung papaano ang sikreto na matagumpay na pamumuhay. Hindi lamang sa lapi, kundi sa maraming bagay. Maranasan namin ang shalom na ang kahulugan ay may the best things happen to us. Maging mabuti ang lahat na maganap sa amin, kagaya ng iyong pangakong shalom sa bawat isa. Aming Diyos, i-bless mo ang pamilya ng aming tagapagsalita.
gayon din ang mga pamilya na mga nauna pa naming nagsalita. Salamat sa kanilang buhay. At ipatuloy mong iparanas ang iyong pag-ibig, kabutihan, kagalakan, kapayapaan. At ito'y dumaloy sa kanila na pamilya. O Diyos, salamat sa mga nag-face-to-face ngayon, mula sa kabataan, bata, gitnang gulang, kalalakihan at kababaihan. Salamat sa mga naka-online na sa kabila, O Diyos, ay ng kaabalahan o pangangailangan ay nadito ang online. Hindi lamang, O Diyos, sa pagkakataong ito, kung kami busy, we can go back again to replay yung recorded worship service namin. Hindi lamang ngayong gabi, kundi sa mga nakaraan. At ito'y mapapanood namin sa amin pong SUMC page, SUMC GC. At ganoon din sa YouTube, Panginoon. Salamat po sa teknolohiya. Wala na pong rason upang kami ay makinig ng iyong mga salita. Sapagkat kahit busy kami, ay gumagawa ka pa rin ng kaparaanan upang maabot kami. At ito'y wag naming ipagwalang bahala. Ganito po kami kamahal, Panginoon. Halos nasa dulo na lang ng daliri ang pwede naming gawing paglilingkod sa iyo. Tinataas namin sa gabing ito, O Diyos, ang buong daigdig, ang lahat ng bansa, ang lahat ng tao, ang lahat ng pinuno ng bawat bansa, ang buong iglesia, ang kalipunan nito, anuman mga denomination, maging ang aming kinapapaloobang UMC, ang lahat ng aming pinuno ng bawat simbahan, lahat ng kaanib. Kami man ay magkakaiba-iba, subalit kami pinagkakaisa ni Kristo sa kabila ng pagkakaiba-ibang ito. Dalangin namin, O Diyos, ang lahat ng kalagayang pang-ekonomiya ng bawat bansa. Ang bawat pangangailangan ng bawat isang tao, Panginoon. Ang lahat ng may sakit, anumang uri, tinataas namin sa gabing ito. Kalakip din ang aming panalangin sa lahat ng mga professionals na kumakalinga sa mga may karamdaman. Ang mga doktor, mga nurse, maging ang mga crew, ang mga staff. Salamat sa mga ospital, pribado man o pampubliko man. Nawa sila'y magsilbing lingkod at hindi lamang sa usapin ng profit. O Diyos, we pray our families, our relatives, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, ang aming kailangan sa pang-araw-araw, ang pag-iingat mo, ang paggabay mo. Salamat sa trabahong kaloob mo. Salamat sa mga ibibigay mong trabaho sa naghahanap. Sa mga sariling hanap buhay, pagpalain nyo. Pagpalain nyo po, O Diyos, ang lahat ng nagpapala sa amin. At kayo naman ang bahala na rin sa mga taong gumagawa sa amin ng masama. Dakila at makapangyarihan Diyos, we pray our families na nasa abroad, mga naninirahan na doon, ang iba naman ay due to their job, sa kanilang trabaho, for their families again, na iniwan nila pansamantala. Ingatan ang aming mga seafarers, ingatan ang aming mga OFW families, mga kababayan namin. Gayon din ang mga naninirahan, mga pamilya at kamag-anak namin sa ibang bayan, maging ang mga pamilya naming nasa mga probinsya. Kayo ang mag-ingat sa kanila, kayo ang mag-ingat sa amin. Gayon din ang lahat ng aming mga kapatid na nahihirapan ng kalooban, physical man, spiritual man, emotional man, intellectual man. Meron kaming Panginoon, meron kaming Diyos na magbibigay sa amin ng lakas
at kapayapaan. O dakila at makapangyarihan Diyos, maging ang aming mga personal na kahilingan sa gabing ito, ano man ito, O Diyos, itinataas namin. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Taas natin ang ating mga kamay. At ngayon, mga kapatid, sama-sama ninyo, sama-sama natin ngayong tanggapin ang masaganang biyaya at pagpapala ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Banal na Espiritu Santo. Amen. 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 Tayo po ay makakaupo na pansamantala. Wala po munang magbibigay ng pagkain. Atin pong mapapanood ang mga naganap kanina na pinaglingkuran po natin ang 140 household. Salamat po sa mga nagluto, namili, nagpack, maraming salamat sa inyo. At sa mga nagdaang simbang gabi, yung mga grupo-grupo po ninyo, tunay nga na ang Diyos ang magbalik lahat. Ano man ang nawala sa atin, salapi, lakas, anumang bagay, ibabalik yan ng Diyos sa bawat isa sa atin, siksik, liglig, at nag-uumapaw pa. Amen? Panoorin po natin. Okay, na standby. Tapos inaanyayahan ko po si Ate Dolor. Akala niya siguro siya ginojok ko kanina. Mamaya pagbaba namin, kayo ang maiwan dito sa altar. Okay po? Usapan po natin yan. Pero pagbaba namin po, i-off na po natin para ma-surprise sa mga naka-online ano kaya ang gagawin niya. Okay po, hindi ka na live. Okay po? Sige ho, kung ready na. Okay, hindi pa rin. Okay po. Hinahanap pa sa ating Pero alam ko ito ay napanood na ng mga iba sapagkat inilagay na po natin sa ating SUMC page. At tila pinadala ko na rin sa SUMC GC. Okay po? Konti na lang bang tiis? Okay. Konti na lang daw pong tiis. Kaya ako daldal ng daldal. Baka mag-isip ang mga nasa SUMC 108. Ano na ba nangyayari? Kaya si Pastor ay daldal pa rin ng daldal. Ganyan po talaga sa ere. Sa online, nakikita tayo. So, samantalahin na rin natin. Binabati po na ng kayo ng Suba UMC ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Binabati natin ang mga naka-online. Sige habang inaayos, ay pansinin natin kung sino ang mga naka-online. Okay po. Standby lang tayo habang iniintay natin. Nais natin batiin si Reynard Rivera, na nanonood po online sa abroad. Maging si Victoria Estoque, nasa abroad din po siya. Si Leopoldo Vital, si Glenny Compomanes. Okay po. Ayan. At nasa abroad din po si Alex Cruz. Binabati din ho natin sila na naka-online. At ang mga likers po natin, tayo ho ay live po na napapanood at napapakinggan sa SUMC page, SUMC GC, SUMC 108, at pinadadala ko rin po ito sa aking GRG o Gospel Reading and Greetings. Tila yata medyo matagal pa ba? Okay, ayan na ho. At medyo standby lang tayo. Okay na? Okay. Panoorin po natin. Okay.
Okay? Okay. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are near, and you wish you could give more than just presents to the store. Why don't you give love a no bigger gift is than love. People you don't know, tell them that you know. Everywhere there's an air of Christmas joy. It's that one time year when the world seems sincere, and you like to find a way to show things that words can't say. Why don't you Okay, paki-play pa rin po siya pero hinaan lang po ng audio. Okay po? Pero hinaan po siya ng audio. Okay, ano na nangyari uli? Play lang po siya kagad. What happened again? Okay. Nawala na naman. Alalay lang sa ating cursor. Malikot. Okay. Pakihinaan po. Pinapasalamatan ng Suba United Methodist Church yung 100 pledger. Palakpakan naman natin sila. Kung wala sila, ay hindi po yan magiging matagumpay. Imagine, 100 po ang nag-pledge, i-multiply niyo po sa 150. Magkano yun? Ha? 15,000. Nakita niyo mga kapatid, yung isang maliit, kapag pinagsama-sama, lumalaki. At gumagaang. Hindi na ho totally galing sa ating simbahan, kundi nanggaling na mismo sa atin. Naniniwala ba kayo mga kapatid, yung binigay niyong 150 ay kayang triplihin at ilang beses na doblehin yan ng doble ng ating Panginoong Jesus? Naniniwala ba kayo doon? Amen. Salamat sa namili, salamat sa nagluto. Nakita niyo naman po, very organized, tahimik. Kasi piner-area po namin sila. Hindi ho natin sila pinapunta ng sabay-sabay because of the pandemic. Okay po ba yon? Kaya po makikita nyo ron, parang napakatahimik. May maingay lang kanina, tawa ng tawa. Hindi ko lang alam anong pinagtatawanan nila. Okay, anyway, magpatuloy po tayo. At yung tinatawagan na po natin ang magpapatay ng ating kandila. Kanila na rin pong patayin ang Advent candle natin. Okay, yung ating recessional hymn. Okay.
Okay? Bababa na din po kami. O sila po muna. At paki-off na po yung ating online. Lagyan nyo lang po ng background. Okay? Sa mga naka-SUMC